DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Kaya mo nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba? Maulan, kuya. Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petracarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday and it's swell day. At 31 ng buwan ng Hulyo. Aba, matatapos na ang July. Pipila siya na naman isang pahina ng ating kalendaryo. At sa ating mga headlines, oil price rollback asahan daw sa susunod na linggo. Totoo ba ito? Wow! Ang laki na rollback. Sa diesel, tumataginting na 50 centavos. At sa gasolina, tumataginting na 80 centavos daw po ang rollback. Dole at korte kinalampag sa pinigilang 85 pesos na aumento sa sweldo. Health workers nag-flash mob at noise barrage. Department of Labor and Employment sa mga employer wag bawiin ang nadagdag sa sweldo ng mga empleyado kahit meron pang TRO mula sa Pasig Regional Trial Court. Kaudjats Achilles ha, KJ ka talaga ha. Ayan, baka kasongan ng ignorance of the law. Ayan, wala ka daw jurisdiction dito. Ilang politiko mo naman nabuking na nakakalibre ng kuryente sa mga electric cooperativa ayon yan sa NEA. Patutsada naman ni Vice President Sara Duterte Carpio sa talamak na gun violence sa Pilipinas. Sinupalpal ng Malacanang. Motibo sa pagpatay kay pro-BBM vlogger Mima Alicia, hindi politikal kundi utang. Ayon po yan sa Philippine National Police. Dating Senador Bong Revilla Jr. aba pinayagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ng piyansa. Ba? Congrats, Bolaya! US maglalaan ng $685 million sa HIV at TB detection o prevention sa Pilipinas. MRT3 may libreng sakay sa Agosto at Setyembre para sa mga national ID holders. Habagat, LPA at buntot ng bagyo magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong weekend. Ayon po yan sa Pag-asa. Papasok na ba ang bagyong Luis? At ngayon sa detalye ng ating mga balita, walang inaasang papasok o mabubuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 4 na araw. Batay sa huling monitoring ng Pag-asa. Pero bakit umuulan ng basa? Pero ayon sa Pag-asa, 3 weather system ang magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ito'y magdudulot ng makalat-kalat na pag-ulan ngayong araw ng Biyernes, Sabado hanggang Linggo. Ang low pressure area sa labas ng PAR sa Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region bago ito tuluyang malusaw. Sa Lunes naman hanggang Martes ayon sa Pag-asa,
bundot o trap ng bagyo na may international name na Dolphin. Wow. Sa labas ng PAR ang magpapaulan naman sa Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Habang habagat naman ang magdadala ng mga isolated rain showers at thunderstorms sa Mimaropa, Calabarzon at iba pang bahagi ng Visayas. Samantala, inaasahang bababa ang halaga ng produktong petrolyo pagpasok ng Agosto. Gayunpaman, hindi dapat umasa ng malaking tapyas presyo ang publiko kahit pa bahagyang humupa ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Direktor Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, tinataya na aabot lamang sa 80 centavos ang maaaring maging rollback sa kada litro ng gasolina, 50 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa bawat litro ng kerosene. Samantala, batay sa forecast mula sa oil industry sources, posibleng itakda sa 50 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ang tapyas presyo sa diesel, habang 1 peso naman hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng maging bawas sa bawat litro ng gasolina. Ang adjustment sa presyo ay inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis tuwing Lunes o isang araw bago ito ipatupad sa merkado. Nito lamang July 28 o noong Martes, nagpatupad ng big time oil price increase sa mga kumpanya kung saan 6 pesos and 80 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 7 pesos and 30 centavos hanggang 7 pesos and 32 centavos sa diesel at 4 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos sa kada litro ng kerosene. Masabit yung braces mo. Samantala, kinalampag naman ng mga health workers ng University of Santo Tomas Hospital ang pamahalaan kaugnay sa naunsaming 85 pesos wage increase dito sa National Capital Region. Nagsagawa ng flash mob at noise barrage ang mga manggagawa sa Sampaloc, Manila bilang protesta sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Si Judge Balawitan dinaluhan ni kamanggagawa party list Congressman Elisan Fernando ang protesta at iginit na illegal at labag sa batas ang ginawa ng judge na pagpigil sa dagdag sahod. Diretsanding binanatan ni San Fernando si Labor Secretary Francis Tolentino na sa mga pagparing dito sa malalaking negosyante na pigilin ang wage increase. Narito si Congressman San Fernando. Secretary Tolentino, hindi namin kailangan ng drama mo. Huwag mo kaming paandaran ng drama, Secretary Tolentino. Bilang Secretary ng Labor and Employment, ang dapat na tindig mo ay pabor sa mga manggagawa. Hindi pabor sa mga malalaking negosyante. Kaugnay niyan lakay, kasuklam-suklam na barya na lang at hulugan pa ang ibibigay sa mga manggagawa, nagpetisyon pa sa korte. Ito ang reaksyon ng Trade Union Congress of the Philippines matapos ang petisyon na suspendihin ang implementasyon ng 85 pesos na daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ng TOCP Party List, may tituring ito na the height of corporate greed and desperation at patunay na kawalan ng malasakit sa mga manggagawa. Sabi ni Mendoza, ang unang 60 pesos na dapat nasa bulsa na ng mga manggagawa ngayong buwan ay gusto pang bawiin sa pamamagitan ng korte, gayon ang balanse na 25 pesos ay sa susunod na taon pa. Giit ng TUCP, hindi dapat ipagdamot ang aumento sa sahod nang dahil lang sa dalawang employer na malinaw na walang pakialam sa kanilang mga empleyado. Nalungkot naman pala si Labor Secretary Francis Tolentino matapos maunsami ang pangakong 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Kasunod ng paglabas ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court,
sa kahilingan ng dalawang construction company sa pauna ng alto na pag-aari ng negosyanteng si Regis Romero. Sa isang ambush interview kay Secretary Tolentino, hindi niya inaasahan ang nasabing edisyon ng Korte dahil lahat anya ng kanilang ginagawa ay para sa mga manggagawa. Sinabi pa ni Tolentino na tatalima ang kanilang ahensya sa nasabing hakbang. Ganito ang paliwanag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Siguro tayo, maging kalmado tayo ngayon. Hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary. Ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uupos ng husgado at lahat po ito ay para sa kapakanan ng manggagawa at ng mga employers. Kaugnay niyan, hindi na pwedeng bawiin o ibawas ang naunang dagdag sahod na 60 pesos sa mga minimum wage workers sa Metro Manila kasunod ng suspensyon nito kahapon. Ito po ang iginiit ng Department of Labor and Employment o DOLE, isang araw matapos maglabas ng TRO ang isang korte sa 85 pesos na taas sahod. Paliwanag ni Labor Secretary Francisco Tolentino na kwenta at naihanda na ito ng mga employer kaya hindi na pwedeng bawiin ngayong araw ng sahod. Giit pa ng kalihim, wala pang inilalabas na order of suspension ang National Wages and Productivity Commission sa naturang TRO. Kahapon, July 30 nang inilabas ng Pasig City Branch o RTC Branch, 152 ang TRO suspension ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Samantala, inamin mismo ng National Electrification Administration NEA na may mga politikong nakakalibre ng kuryente at sinasalo ang pagkalugi ng mga electric cooperative. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, ang mga hindi nabayarang kuryente ay napupunta sa system loss na siyang pinapasan ng mga ordinaryong mga mamamayan o mga consumers. Ito niya ang dahilan kung bakit umaabot sa 19% ang system loss charge sa mga consumers ng kuryente sa probinsya. Hindi idinitalya ni Almeda kung sino ang mga politikong ito pero ayon sa kanya, ilan sa kanila ay nadadaan naman daw sa pakiusapan. Narito si NEA Administrator Almeda. I have to admit, meron talagang ganon. At madalas, Anthony, ako na nakikipag-usap dun sa mga politikong ganyan. At ina-explain ko naman sa kanila na masyadong pabigat sa electric cooperative yan. At may mga electric cooperative naman na hihikayat yung mga politiko magbayad. Nakukuha naman sa magandang usapan yan, pakiusapan. At marami na kaming nasingil na mga hindi nagbabayad na politiko. Ano naman, siguro nauunahan lang ng takot yung management eh. Pero pag napaliwanagan naman, sino sila? Yan ang tanong lakay. Sino sila? Sino balasi? Samantala, iginiit ng Malacanang ang maigting na paglaban ng Marcos Jr. Administration sa lahat ng uri ng krimen. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaari umanong mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos. Buwelta ni Castro, kung may nalalaman palang ganitong impormasyon si Duterte, dapat sana ay tumutulong umano siya para mapigilan ang ganitong uri ng gawain. Aniya, matagal lang opisyal si VP Sara at naging presidente pa ang kanyang tatay, pero hindi anya nasa wata ang sinasabi nitong talamak na karahasan sa ating bansa. Pakinggan po natin si Palace Press Officer Claire Castro. Matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba, dating Senador Bong Revilla, abay boylaya na siya. Ayan, siya ay pinayagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ng piyansa. Paano si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, Congressman Mike Defensor. Samantala, mastermind sa pagpatay sa pro-BBM vlogger na si Mima Alicia, abay tukoy na raw ng pulisya. Ayon mismo kay PNP Chief General Nartates Jr. Ang ginagawa, arestuhin. Samantala, MRT3 may libreng sakay sa Agosto at Setyembre para sa mga national ID holders. Ayan, kumuha ka na national ID, Miss Wina. Meron ako niyan lakay. Meron ka na? Ayan, Pero libre ka. alam mo lakay, hanggang ngayon hindi ko nakukuha yung ano niyan, yung ID mismo na yung makapal na. Yung ID mismo? Oh, ang meron ako lakay yung paper pa lang. Ganun ba? Ilang taon na yung lakay. Pa-Xerox mo. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang, Coconut Palace. In-inspection ni First Lady Lisa Marcos Araneta bilang Lisa Araneta Marcos bilang paghahanda sa 49th ASEAN Summit. O nga naman nasasayang yung Coconut Palace. Ang huling gumamit yan ay si Vice President Binay at Noli Di Castro. Samantala, pagpresenta naman ng prosecution ng Article 2 o yung unexplained wealth ni Vice President Sara, baka daw mapaaga. Ayan. At standby Raymond Dadpaas, abay mga sumasod ng 50,000 kada buwan dapat tax-free. Ayon kay Senator JB Ejercito. At may hearing ba kanina, Raymond? Dato bang pinagalitan? Sinere mo na ni Senator Erwin Tulfo ang mga taga Meralco at taga ERC dahil sa system loss. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:27. Bumabaha ng komersyal. RH Break Time. Oras, Miss Wina. Pilipinas ang oras, 4:36 ng hapon. Bago ang mga report mula sa Malacanang, mula sa Senado at Kamara de Representantes at mula sa Sandigan Bayan, ayan, lalaya na, hindi pala lumalaya. Magpipiyansa pala ang dating Senador Bong Revilla, pero bago yan, abay mamigay muna tayo ng aginaldo. Mamigay tayo ng aginaldo, Miss Wina, sa ating Kring Kring Panalo Promo. Take it away, Jeric. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill out pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Sino ang maswerteng natawagan ni Kring Kring, Miss Wina? Magandang hapon, Ma'am Belinda Soliven ng Las Piñas City. Taga Villar City. Magandang hapon, Ma'am. Magandang hapon po. Ayan, tanongin mo na si Ate Belinda at umuulan ng basa doon sa kanilang lugar. Baka wet na siya. Ayan, Ate Belinda, hindi ko na to pahihirapan pa para sa'yo. Isang tanong lang po, Nanay Belinda, para po manalo kayo ng 500 pesos. Ano po ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Number 1 kay Ate Belinda at number 1 sa Las Piñas City na inyong pinapakinggan. Walang iba kundi ang DZRH. Ang galing-galing pa rin Ate Belinda. Buong-buo. Congratulations Ate Belinda Sullivan ng Villar City.
At alamin mo natin ang latest sa Pag-asa. Ayan, bakit ang lakas na ulan ngayon dito sa Metro Manila. Nasa ating liyan si forecaster. Aba, doktor ito, ha? Anong ubigay ni ba siya? O, Dr. John Manalo ng Pag-asa. Doc, good morning. Good afternoon. Good afternoon po, Lakay Dio and Ma'am Wina. At syempre, ganun din sa ating mga taga-subaybay. Meron pong thunderstorm advisory na nilabas kanina ang Pag-asa around 1:35. At naranasan na po natin yung mga pagulan a few minutes or minutes to hour ago. At ngayon po, yung it was followed by 3:40 p.m. na thunderstorm advisory natin stating that yung mga pagulan ay nakakaapekto sa Metro Manila at some portions of Batangas, Laguna, Cavite, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Ito po ay well-organized na thunderstorm, kaya naman po kung mapapansin natin may kalakasan po yung mga pagulan na ito. And ang good news po dito ay may nakita po tayo na mga pagulan malapit dito sa Angat Dam. Hopefully ay makatulong din po ito. Anyway, moving on po dun sa minomonitor natin na low pressure area. Update po sa lokasyon nito. Papalapit pa po ito ng papalapit. Although may kalayuan pa, nasa 965 kilometers po ito east ng southeastern Luzon. Kumikilos po ito pa Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Ito po ay naka-low chance, ibig sabihin ay merong potential na maging bagyo pero mababa lang po yung chance na to. At ang naapektuhan po nito sa kasalukuyan ay yung Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, Laguna, and Marinduque. Ibig sabihin may mga kaulapan po na posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay less clouds, mababa yung chance ng mga pag-ulan except kung may mga thunderstorm activity katulad nung naranasan natin kanina. And yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa. Diyan yung pag-ulan kanina, mararanasan pa ba mamayang gabi? Posible po na mas mababa na po yung chance na maranasan natin ito mamayang gabi, pero nandun pa rin yung chance. So, by the way, gusto ko rin po na idagdag, we are still expecting mga pag-ulan o yung dala ng thunderstorm dito sa mga probinsya ng Rizal, Zambales, portion ng Batangas, Quezon, Laguna, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac at Pampanga. Wala na po yung Metro Manila, so expecting hoping na wala na pong mga pag-ulan mamaya. Hanggang kailan ito mga pag-ulan? Usually yung mga thunderstorm po matagal na kapag umabot ng 2 hours at kung mapapansin din po natin dito po sa station natin sa Science Garden, Quezon City ay wala na pong pag-ulan at the present. Lakay, isang tanong lang. Dr. John, kamusta po ang kalagayan po ng ating panahon lalo na bukas at sa Sunday? Kasi syempre may mga kababayan tayong walang pasok ngayong weekend. Opo, dito sa Metro Manila at majority o yung most areas dito sa Luzon except dito sa Bicol Region, kasama yung probinsya ng Masbate, ay makakaranas po tayo ng fair weather. Thunderstorm activity lang yung posibleng magdala ng mga pagulan. Pero sa mga kababayan naman natin dito sa Visayas at Mindanao, may mga kaulapan po na dala nitong na-associated dito sa LPA na minention natin kanina. Kaya may mga tsansa po, mas mataas yung tsansa ng mga pagulan po dito sa Visayas at Mindanao. Kung maging ganap na bagyo itong sama ng panahon, LPA Dr. John Manalo, ano nga ba? Anong magiging pangalan? Luis nga ba? Tama po, Luis po. Lakay Dio. Ayan. Dr. John Manalo, thank you very much. Good afternoon. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. Mga kaibigan, forecaster na, Dr. pa, John Manalo ng DOST Pag-asa. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Pero sandali lamang let at eto mainit-init pa. Makakalaya na at magpipiyansa na si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation through falsification of public documents kaugnay mo sa GOSA Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang bail application kung saan itinakda sa 1 milyon ang halaga ng piyansa para sa pansamantalang lumaya. Habang hindi naman pinagabigyan ang bail application ng kanyang kapwa-akusadong sina Bryce Hernandez, JP Mendoza ng DPWH, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Samantala sa Facebook post ng dating Senador Bong Revilla, sabi lang niya ay
Thank you, Lord. Ba, mukhang malakas manalangin, ha? Malakas ang kapit, Lakay. Malakas ang kapit, ang malakas manalangin si Congresswoman Lani Mercado Revilla. RH Break Time. Hatawin natin ang mga report na Miss Wina. Coconut Palace ininspeksyon ni First Lady Liza Marcos bilang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit. Ang buong detalye sa report ni RH14, Leth Narciso. Miss Leth? Winalakay ininspeksyon nga ni First Lady Liza Agneta Marcos ang Coconut Palace na sumailalim sa restoration. Ito'y bilang paghahanda para sa 49th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Isa ang Coconut Palace sa Pasay City sa official venue sa gaganaping mga aktibidad sa pagtitipon ng mga leader ng ASEAN at dialogue partners. Sa ibinahagyang mga larawan ng unang ginang sa kanyang social media accounts, sinabi nito sa caption na handa na ang Coconut Palace na muling tanggapin ang mundo. Excited ang First Lady dahil tampukan niya sa restoration ang artistry, kultura at hospitality ng mga Pilipino. Ang Coconut Palace na idinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Manyosa ay ipinatayo ni dating First Lady Imelda Marcos noong 1978 para sa mga bumibisitang dignitaries. Ito si Leth Narciso para sa DZRH Pilipinas. Yes, I. Miss Let, ha? Ayan na. Anong sabi ng Malacanang doon sa isang inirekomendang cabinet secretary, ha? Ayan, basahin ko lang muna bago kita hingan ng reaksyon na. Inireklamo sa Presidential Complaint Center sa Malacanang. Ayan na pala. Umabot na pala sa Malacanang ang bagong appoint na Health Secretary Brix Pujalte dahil sa pagsusugal sa mga kasino dito sa Metro Manila. Ang reklamo ay pinabot ng concerned citizens na nakakita sa bagong talagang kalihim habang nasa loob ng Okada, Manila at Soler Resort and Casino. Ayon sa report, gumagamit ng alias na Louis Santos. Wow! Louis Santos si Secretary Pujalte upang makaiwas sa mata ng publiko. Ipinahayag ng complainant na malinaw na nilabag ng bagong Health Secretary ang Presidential Decree 1869 na nagbabawal sa mga opisyal o kahit ordinaryong empleyado ng gobyerno na maglaro o manatili sa loob ng mga kasino. Si Secretary Pujalte ay inappoint ng Pangulong Marcos sa DOH bilang kalihim nitong July 13 lamang. Pinalitan niya sa pwesto ang controversial din na dating Health Secretary Ted Herbosa na naharap naman ng mga iba't ibang kaso sa Ombudsman. Alam na ba ito ng Malacanang? Lakay, wala pang reaksyon ang palasyo tungkol dyan. Ganun ba? Okay. Si abangan na lang natin. mukhang mukhang namumuri itong bata ni Secretary Condring Estrella. Apo Condring, itong bata mo. Anyway, sige. Sabi na aking bubita, Miss Let, pati First Lady galit dito kay Pujalte. Ayan. Parati daw niname drop yung kanyang pangalan. Talaga. Mukhang namumuro ang bagong Health Secretary. Tingnan natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo, Lakay at Wina. Samantala, report mula sa Senado, Miss Wina. Mga sumasahod ng 50,000 pesos kada buwan dapat tax-free na. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito. Ang detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Mas malaki ang sweldong maiuwi ng mga manggagawang Pilipino kung taasan ang saklaw ng libre sa buwis na buwan ng sahod. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito kasunod ng inihain nitong Senate Bill No. 2341 na may layuning gawing tax-free ang mga sumasahod ng 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sabi ni Ejercito, magiging mas malaki ang take-home pay ng milyong-milyong manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2341, inaamyendahan ng National Internal Revenue Code upang hindi napatawan ng income tax ang mga individual na kumikita ng 600,000 pesos pababa kada taon. Ito ay mula sa kasalukuyang 250,000 na itinakda sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o ang Train Law. J.P. Ejercito, hindi ito simpleng tax reform. Ito'y para sa middle income earners na marangal na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis at nag-aambag sa ekonomiya sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin. Narito si Senador J.B. Ejercito.
Napakabigat na po ng mga problema na pinapasan ng ating mga kababayan sa araw-araw. Mataas ang presyo ng mga bilihin, mataas ang presyo ng langis at kuryente, kaya bilang sagot na rin sa pila ni PBBM sa kanyang SONA, gusto natin gawing tax exempt ang mga sumisweldo na hanggang 50,000 kada buwan or 600,000 kada taon. Ang ating proposed bill, ang Senate Bill number 2421, ay para sa mga kababayan nating marangal na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis at nag-aambag sa ekonomiya sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sila ang tunay na gulugod ng ating ekonomiya. Para imbes na mapunta sa tax, makadagdag pa ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ito si RH20, Raymond Antas. Raymond. Si RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor. Ayan, sama tayo ng hindi lang 10, 20. Ayan, kay Senator JB, ha? At sana huwag siyang papayag kung sakali man, baka mami medyo sa maglalabas ng TRO. Ayan ang mahirap dito. Ay sana nga, dahil maraming makikinabang kung sakali dito sa panukalang ito. Ayan, may hearing ba kanina? Nanermo nga ba si Senator Erwin? O kahapon? Kahapon. Akala ko kanina. Nasa Naga City sila, binisita si Mayor Lenny Robredo. Oh, bakit? Nililigawan ba? Meron daw silang parang may hinihingi yatang project ang Naga LGU at si Senator Erwin ang kanilang nalapitan, Mayor. Yung dalawa, ayan, kumusta na? Senator Ping at Senator Alan. Hindi daw totoo yung ceasefire, Mayor. So, ibig sabihin parang Iran-US lang yan, tsaka Israel. Tuloy pa rin. Tuloy ang gyera. Oo, parang ganun ang mangyayari, Mayor, dahil wala, tuloy yung mga part ng dalawa. Sige, abangan na lang natin, manood na lang tayo. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara pagpresenta ng prosecution ng article o unexplained wealth ng Vice President Sara. Baka daw mapaaga. Sino may sabi niyan? RH number 12, Milky Regunan Piscamin. Milky. Lakay at Wina, posibleng mapaaga ang pagpipresenta ng House Prosecution Team sa Article 2 o ang Unexplained Wealth sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., may option ang prosecution team na isunod ang pagtalakay sa unexplained wealth pagkatapos ng Article 1 o ang maling paggamit naman ng confidential funds. Ayon kay Tolosa, nasa inaprobahang pre-trial order ng Senate Impeachment Court na may discretion ang prosecution na baguhin ang order of evidence. Paliwanag ni Tolosa, kailangan lamang ipaalam sa impeachment court at sa defense panel sakaling magdesisyon ang panel of prosecutors. Pero sa ngayon niya, nakatutok sila sa paglalatag ng mga ebidensya na susuporta sa munay maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds. Kahapon o kahon-kahong ebidensya na binubuo naman ng mga tax at bank records ang kailangan pa umano nilang aralin, lalo't ilan ay naisumite na sa Senado. Dagdag pa ni Tolosa, gugugol pa sila ng maraming oras para mailatag ng mabuti ang unexplained wealth issue at itiyaki na accurate at madali itong maunawaan ng mamayan sa sandaling maisalang na sa Senate Impeachment Court. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, ICC Council tinawag na gaslighting ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa ICC. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, maituturing umanong gaslighting ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinawag nitong tuta ang International Criminal Court o ICC ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes IV
Ito ang binigyang diin ng ICC Common Legal Representative for the Victims na si Attorney Gilbert Andres matapos maghain ng motion to resolve sa Department of Justice. Ngayong araw, kaugnay naman ito sa panawagan ng mga biktima ng war crimes sa Myanmar kung saan isa siya sa abogado. Ayon kay Andres, hindi umano nakikialam sa politika ang Pilipinas o ng Pilipinas ang ICC, kundi nakatuon lamang sa paghahanap ng hustisya, katotohanan at pananagutan kaugnay ng investigasyon sa gera kontra droga. Pagpapakita din anya ang nasabing pahayag ng pangalawang Pangulo ng kawalan nito ng paggalang sa mga institusyong nagsusulong ng pananagutan. Pakinggan natin si Attorney Andres. What VP Sara is doing is big time na gaslighting of the ICC, and it shows that she does not respect institutions of accountability such as the ICC. Samantala, Lakay, Wina, kaugnay ng inyong binabanggit sa akusasyon naman kay DOH Secretary Pujalte, naglabas ngayon ng pahayag ang Department of Health at mariing itinatanggi ni Secretary Briggs Pujalte ang paratang na kumakalat mula sa isang liham ukol sa umano'y pamamalagi ng kalihim sa mga kasino para magsugal. Paglilinaw ni Secretary Pujalte noong July 20, naimbitahan siya para dumalo sa isang opisyal na pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Masbate at Sorsogon sa isang hotel. Tanging ang pagbibigay lamang umano ng tulong sa mga pampublikong ospital sa rehiyon ang pinag-usapan sa naturang pagtitipon. Tiniyak naman ng Department of Health na mananatili itong nakatutok sa tuloy-tuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Tina, noong siya ang chief pa ng orthopedic hospital, government hospital din yan. Di ba siya nagkakasino noon? Oo, yan yung batay nga doon na Lakay sa dokumento ay yung mga record na umano'y hindi lamang sa Okada kundi sa Soler din daw umano nagsusugal itong si Secretary Pujalte, pero yan ay kanyang itinatanggi dito sa pinakabagong pahayag na inilabas ng kalihim. Abangan na lang natin kung may maglalabas ng picture mula sa Okada, Soler o kaya Resorts World. Ayan. Koreko, dapat may ebidensya. At saka yung gumagamit daw ng fake ID, alias. Oo. Oo. Ayan. Oo. Okay, Lakay at Wina, back to you. Maraming salamat, Manila Gal, Tina Nolasco. Samantala daw lang Japanese national na wanted sa kanilang bansa, agad na ipinadeport ng Bureau of Immigration. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Wena Pearl, pinauwi ng Bureau of Immigration sa Japan at dalawang puganteng Japanese national. Batay sa record ng BI, sina Takuchi Kazu at Nishiwaki Yotaka ay parehong sinamahan palabas ng bansa sakay ng magkakahiwalay na flight ng Japan Airlines patungong Tokyo. Kasunod ito ng maaresto si Takeuchi noong July 2023 na wanted ng Sagisama record sa pagnanakaw at iba pa. Naaresto naman noong January 2026 si Nishiwaki sa isang magkasanib na operasyon ng National Police Agency ng Japan at PNP. Pinaghahanap ng Tokyo Sama Record si Nishiwaki sa kaso ring pagnanakaw ng miyembro umano ng kilalang Lapi Syndicate kabilang ang pandaraya at iba pang illegal na aktibidad na naglulungga sa Pilipinas. RS27, may Pikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala sa iba nating balita, maglalaan ng $685 million o 42 billion pesos ang Estados Unidos para sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas na ma-detect, magamot at para sa prevention ng HIV at tuberculosis o TB. Sa ilalim ng nilagdaan na Health Strategic Objective Agreement, tatakbo ng 5 taon ang mga programa at proyekto na inaasahang makakatulong sa Department of Health na masiguro
masiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ayon sa embahada, ang kasunduan ay parte ng pagsulong ng Amerika sa mga global health goals nito, kasama rito ang paglaban sa mga nakakahawa at nakakamatay na sakit at iba pa. Sa datos, umabot na sa 168,000 ang confirmed HIV cases na naitala ng DOH at umaabot naman sa 101,807 ang TB cases sa bansa. Samantala, nababahala naman si Vice President Sara Duterte Carpio sa skin condition ng kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte habang nakulong sa The Hague, the Netherlands. Ayon kay VP Sara, nagamula ang mga namumula na parang tigyawat ang likod ng dating Pangulong Duterte dahil may diabetes ang kanyang ama. Sinabi pa ni VP Sara na ayaw niyang magkaroon ng anumang sugat ang kanyang ama dahil matagal itong gumaling dahil siya ay meron palang sakit na diabetes. Nagpapasalamat naman si VP Sara para sa detention unit sa pag-aalaga at pagbibigyan ng medikal na pangailangan sa dating Pangulo. Mahigit na 1 taon na kulong ang dating Pangulong Digong sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity at sa madugong kampanya kontra illegal drugs. At sabi nating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, magkano lakay? Nagsara ang palitan sa dollar ngayon na Miss Wina. Aba, tumatatag ang ating piso, ha? Ayon kay Mr. Michael Ismaygay, nagsara sa palitang 61 pesos and 24 centavos Miss Wina. Kahapon ay nagsara sa halagang 61.56. At bago tayo magpaalam, batiin mo natin ng happy birthday si Lolo. Ayan. Si Lolo Octavio Natividad, 87 years old ng Angono Rizal. Si Kaloy Pascual ng MBC, happy birthday. At ganoon din, happy birthday kay Engineer Nora Gutierrez, Lani Redublo de Jesus, Eric Nunez ng Gillette Philippines. At binabati natin si Lolo Frank, 93 years old. Wow. Araw-araw nanonood sa atin, Miss Wina. Si Lolo Frank Tapay ng San Roque, Alaminos, Laguna. Lolo Frank, ayan, stay healthy. Palakas po kayo, ha? Sana humaba pa ang buhay ninyo, ha? Sana higiran nyo pa ang edad ni Manong Johnny Ponce Enrile. Binabati ni Mr. General Edwin Ernie. At yan na po maibigan ng kabuhan natin palatuntunang break time. Bilis ng oras, ha? Dapat ang mga balitang din nababasa rito, ha? Bukas na malakay. Bukas na lang. Stay safe, ingat. Ako po si Dayo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Antabayanan na mabalansyadong balita, hindi pro Digong, ha? Yan, hindi pro Duterte, ha? Dr. Aguila, ha? Kaya kinakanta mo si Henry Uri, ha? Yan. Mabalansyadong balita mula kay Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. At binabati natin si Tisoy Oliveros, Romel Cabanela, ayan, at Dr. Minggita Padilla, nakikinig pala sa atin, at Kuyang Joji Bulawin. Oras, 1 minuto makalipas ang alas 5. So on we